The Spanish left many things behind in the Philippines. They left behind their names, they left behind their religion, and even the blood that runs through my veins. But there's no place more obvious than a place called España in Sampaloc. Ako po si Carlos Cedran, and this is another episode of Kwentong Kanto. Aside from being the main road of Sampaloc District, España is also one of the historical places here in Manila. Pero bago itong ipinangalan ng España, ang area na ito ay isang parte ng Hacienda de Sulucan. Ang Hacienda de Sulucan ay isa sa mga 10 baryo dati na bumubuo sa Sampaloc area ng Maynila. This land was owned by Doña Catalina de Guzman, wife of one of the officials of the Spanish government named Captain Juan de Cañedo. At dito nagsimula ang punot dulo ng kwentong kanto ng España. Nang dumating kasi ang taong 1694, ipinagkaloob ng Doña ang lupain sa mga madre ng Monasterio de Santa Clara. Pero nang dumating ang taong 1905, ipinasubasta ng mga madre ang monasteryo. Isa sa mga lumahok sa subasta ay ang negosyanteng si Antonio de la Riva at ang UST lawyer na si Alfredo Chicote. Pero dahil kapos sa budget, nangutang ang dalawa ng 300,000 pesos kay Padre Buenaventura Garcia Paredes. Agad naman silang pinahiram ng pera nang malaman ng parent na balak nilang tayuan ng pabahay ang lupa kung sakaling makuha nila ito. Nakuha nila ang lupa at tinatag nila ang Sulucan Development Company Limited. In 1913, the company shared a portion of their land para gawing main road papunta sa Sulucan. Pero ang kondisyon nila, tatawagin itong España. Mababaliwala ang kasunduan kung hindi ito mapapatupad. Mahigit 40 years na ang nakakaraan. Tinangkang palitan ng local government of Manila ang pangalan bilang Quezon. Pero umapela ang mga tagapagmana ni De La Riva, kaya bigo itong napalitan. And even despite the many attempts to change it, the name España still remains a symbol of Spain's permanent position in our history. Ako po si Carlos Cedran, and this was another episode of Kwentong Kanto. Hasta luego!